guys! I'm Ryan. I'm Ann, and welcome to our channel. Magandang araw mga kasaw, mga kasawlo. Ngayong araw po ay magmumukbang tayo ng isda at gulay. Meron tayong ampalaya, okra, talong, letsugas, meron din tayong tilapia at inihaw na bangus. Ito po yung burong kapampangan. Ito po siya. Makita natin. Yan. Ito pong burong kapampangan na to, tawag namin tagilo. Fermented siya na kanin na may hipon o kaya isda. Ginigisa siya sa bawang sibuyas, luya at kamatis. Ano siya, mabaho, sabi nila, mabaho pero masarap. Ito po siya. Try nyo minsan, burong kapampangan or tagilo. So, tara mga kasawlo, salo-salo po tayo. Tara po, salo-salo po tayo. Sabay-sabay po tayong kumain. Manganta mo po. Ito po, pakita ko lang to. Meron din po akong konting kanin dito. Masarap sa kanin tong burong hipon. Tara po. Kainan po tayo. Gulay muna. Gulay. Okra. Sarap ng okra. Oh, sarap. Sarap. Healthy foods muna tayo ngayon. Pagkatapos ng cancer challenge natin, muna, kailangan nating healthy. Healthy food muna. Dapat talaga nung birthday ni Raya, kaso birthday pala niya, nakalimutan ko na birthday niya. Naka-schedule to, February 27. Dati lagi kami nag-uunahan sa pag nagluto yung nanay ko nung binata pa ako, kami dalawa ng utol ko. Yung gitna ng bangus, kayo din ba ganun? Kasi ito daw yung, kumbaga walang masyadong tinik yung gitna. Kaya lagi kami nag-away ng utol ko kasi nag-uunahan kami. Ngayon pinapaborito ko yung buntot. Shoutout kay Raymond V. Sir, try natin pag-usapan yung mga multo, experience sa multo. Ikaw may experience ka na ba sa multo? Madami na din. Tapos lagi kong napapanaginipan, ganyan. Wala mo nung last, wala ka kasi nagkwento sa akin. Nagluluto ako sa kusina. Tapos kala ko pumasok sa kwarto nila yung biyanan ko. Hinahantay kong kala ko kukuha siya ng barya, ganyan. Hinahantay kong may tutunog na barya, tapos tinignan ko may paa sa ilalim. Tapos pagtingin kong ganyan, nagsasalita siya dito sa sala. Sabi ko, Mama, ba't nandyan ka? Akala ko pumasok ka sa kwarto niyo. Sabi kong ganyan. Hinahantay ko talagang may tumunog na barya, walang tumutunog, pero may paa dun sa ilalim ng kurtina. Oo. Lagi ko din na-experience sa kwarto ng nanay ko dun. Meron dito kasi sa bahay, sa side daw. Mag-asawang matanda tao, basta mag-asawa tapos sa tapat matandang babae. Doon sa isang side naman, meron din doon. Babae din yata. Sa kusina yung lalaki. Yung may team. Laging gumaganon yung sa nangingilabot ako. Laging ganito yung style gaganon siya. Tapos baglang mabilis na ganon. Lahat ng bisita namin, ganun yung napapansin nila. May ibang tao ba dito? Sasabihin nila, meron kayong dito, sabing ganon, alaga, sabing ganon. Tapos nakita na nila nun. Sa may kusina lagi yan. Yung aso namin nun, hindi ko makalimutan yun. Nakalimutan namin siyang ipasok. Tapos parang yung umiiyak siya, yung
Talagang ano yung buntot niya, nakababa. Tapos nung pinasok namin siya, talagang tingin niya dun sa side. Parang natatakot siya. Natakot. Reaksyon niya na sao. Pinakaunang experience ko naman sa sa multo. Hindi ko alam na multo nun yun. 7 years old pa lang ako nun. Nawento ko na ba sa'yo yung matanda? Matandang lalaki. Lagi naman pag may experience ako sa mga ganito, lagi umihihi ako. Pinakauna ko talaga yun yung 7 years old ako ng grade 2. Umihihi ako, nang takot ako lumabas takot ako pumunta sa banyo sa likod, kaya binubuksan ko yung pinto sa labas. Doon ako umihihi. Tapos nakita ko siyang ganun, no? Sumilip siyang ganun sa akin. Ang liwanag ng niya, yung... Basta maliwanag yung aura niya ganun, sobrang liwanag talagang parang masisilo ka sa liwanag, ganun. Tapos tinititigan niya ako ganun, no? Gumaganon siya. Tapos, di ko alam na multo nun yun. Kaya, para sa akin, wala lang. Bali nung huli ko na-realize na multo pala yun. Tapos matandang lalaki, nakabarong, tapos tinititigan niya ako ganun. Tinititigan ko din siya, siyempre, akala ko tao lang. Tapos nawala pa yung takot ko nun kasi nga, bata pa ako nun. Tapos yung pangalawa naman, kapre ata yun, kapre. Tapos, kesyo yung tita ko nun kasi, hindi natin siya, kumbaga, hindi siya normal. Niligawan daw siya ng kapre. Tapat ng bahay namin nun, may akasya. Lahat nang nagtanggang pumutol dun sa akasya na yun, nilagnat ata. Merong ganon. Nagganda pilay-pilay pa ako nung kakatakbo kasi natakot ako. Tsaka nung Sao, yung kinakwento mo sa akin, yung doppelganger, Yung alin doon, yung singing. si Mates, yung, no? Kinakwento mo yun sa akin dati, di ba? Dalawang beses ata, tatlong beses ginagaya si Kaso naman daw yung mga doppel naman ganyan yata. Kasi hindi sila makakalipat. Ganun daw yung style nila para makalipat sila ng lugar. Manggagaya sila ng itsura. Sabi ng mga expert na napanood ko, no? Tapos, yung kaibigan pa namin noon, binataan na ako noon. Si Jan, yung girlfriend niya, yung asawa niya na ngayon. Ginaya siya, 3 beses din yun. Tapos na-accident yung kaibigan ko. Masarap magpagkwentuhan ng ganito, yung multo-multo. Tapos pag madilim, natakot ka na. Si Sao, nagsasawa sa akin sa kakaaya. Manood ng mga nakakatakot gaya ng Conjuring. Ayaw niya. Ayoko. Ginayaya ko siyang manood ng sine ng mga nakakatakot, ayaw niya. Nakakapayat daw yun. Hindi ba hindi na lang ako pumayat? Papatakihin ako sa puso. Sarap ng buro. Sarap ng loob dito, asawa. Yung bangos. Pag ganito yung yung pagkain, ang dami kong nakakain na kanin, pero nagbabawas tayo ngayon kaya... Ito yung pinaka-paborito kong pagkain nung nag-start pa lang ako sa diet ko na milkfish. Effective naman, tsaka gulay. Dalawang ganito yung kinakain ko. Tapos gulay. Sarap kasi ng bangus Yung sa paksiw. Dati yung paksiw, isa din yan sa mga pagkain na ayaw kong kainin pero magsimula niluto ni Sao. Natingnan ko yung luto ni Sao. Sunod din siya sa mga gusto kong pagkain. Yun din yung reason kaya ako lumit. Paksiw. Paksiw na ganun yata yung unang pinatikim ko sa'yo Kaso nga kasi parang feeling ko kasi Niluto? kinakain mo ng buo yung isda, yung sariwa, ganun.
Sarap pala ng paksiw. Masarap yung paksiw pag, kinabukasan na. Iluluto mo siya ng gabi. Tapos, kakainin mo siya kinabukasan. Sarap. Tapos may bagoong. Kapag mas gusto mo sa tilapia o bangus? Yan, bangus. Magtininik nga lang, no? Dati kaya ayaw ko ng bangus kasi marinig. Ayoko yung pagkain na hinihimay pa, yung matagal. Yung palaman ng bangus. Tsaka yan ng bangus, no? Sarap. Maganda na yata yung nabili kong talong. No? Ba? Oo. Matatanim mo na yung mga buto niya eh. Kumakain ng balat? Hindi. Ako nakain ng balat niya. Matanda nga ako. Matanda na, no? Sabi ni Dr. Willie Ong, healthy daw itong pwedeng kainin itong taba ng bangus. Vitamin nata sa utak yung Basta cholesterol. Hindi sinasabi sa atin yan. pero healthy sa utak. Kasi imagine mo yung utak gawa sa cholesterol yan. Hindi ba? Ano yung pagkain niya? Cholesterol din. Sarap ng bangus. Langaw, nakasamba na naman. Pagburo talaga. Tsaka anong kimchi. Yung mga langaw. Wala naman langaw kanina, Kaya, di ba? Galing tsumamba ng mga langaw. Then, nag-harvest na naman siguro mga poultry niyan. Pagkaalam ko, magkalapit bayan yung poultry. Malapit lang sa amin. Dito sa likod. Barrio kasi. Doon sa po, yung lettuce hindi na po niluluto. Kinakain po namin ng ganun. Doon sa may nagtanong po. Parang di masarap yung lettuce pag linuto mo. Hindi pa na di pa na. Kasi, imaginein mo dun sa Kaya nga, burger, di sa mo mga imagine. burger, di ba? Parang numinipes gano'n. Kaya di ko alam kung niluluto ba talaga yung lettuce. Niluluto ba o kinakain talaga sa liwa? Kinakain sa liwa. Kasi hindi ko ma-imagine na lulutuin mo yung lettuce. Kasi ang lambot na niya pag ganun ba lang. Paano pag niluto mo pa? Oo. Yung ulo. Kainin mo. Maghihimay tayo dito.
Ang pait pa muna nabili ko nga pala. Grabe yung pait niya, ha? Challenge mo yung ano. Walang reaction. Try natin walang reaction. Okay. Hali tayo. Ikaw na. Try natin walang reaction. Pait eh. Oh! Nasapok ko lang pa mga minuto. Pait na? Haligaya. Pait? Yun, marirefresh ko yan. Mamaya yan, magigipag-birthday pa kami. Shout out kay Adrian Sanchez Baltar or Gudu. Happy birthday to! Happy birthday, Du! Yung sasangip siya yung tingin ng tingin sa camera. Sa Sigudo. Sa birthday ni Rai Rai. Parang bitin yung buro. Sakto lang. Bitin nga. Pag naamoy mo to sa personal, mabaho talaga. Pero pag tinikman mo, ay, sobrang sarap. Yan talaga yung kapartner ng buro, yan. Gulay tsaka isda. Ano na natin buntot? Masarap gumawa ng buro si inang ko, yung niya. lola ko. The best yung buro. Alam niyo, pag may okasyon dito, talagang nagpapagawa yung mga tao sa kanya. Pag fiesta, ganyan. Kasi iba yung lasa ng buro niya. Hindi siya mabaho. Ginagawa lang niya, no? Siya yung gumagawa ng buro talaga. Hindi yung nabibili sa Tsaka palengke. sa binibili natin. Kasi kami, nabibili lang namin sa palengke yung mga buro namin. Siya talaga yung gumagawa. Siya yung nangbuburo or anong tawag doon? Ferment? Ferment. Siya yung nagfa-ferment. Takot din ba kayo kumain ng ano? Buntot ng bangus. Hindi kumakain ng buntot ng bangus kasi Matinik daw eh. oo, nakatsyempo na ako ng ganun. Talagang umiiyak ako. Alam mo yung, excuse me lang po, yung dugo na yung lumalabas sa akin. Tsamba na. Tsamba. Kaya hindi na ako kumakain ng buntot ng bangus. Kasi po, matigas yung mga tinik sa buntot, bandang buntot. Di ka mukha nung sa gitna. Medyo malambot pa yung tinik sa gitna eh. Pero sa buntot talaga. Sarap ng balat. Naalala mo yung nanood tayo ng Pop Talk ba yun? Dito Channel 11. Si Alden? Si Alden? Hindi, kay Chef Boy Logro. Kay Boy Chef yun. Tapos sinang pa ni Chef? Hindi, kasama niya si Tony Pet eh. Ganun ba yan? Kumain siya ng pinatikim nito. Di ba kapapangan si Tony Pet? Ba pa mas nga? Oo. Pinatikim ni Tony Pet yung burong isda kay Alden. Sabi ba naman ni Alden di tinikman niyang ganon. Sabi ni Alden. Sabi niya, ba't amoy singit? Sabi niya. Si Alden, nakamoy na ng singit. Ang cute lang. Ano kay Boy Chef Logro yun? Hindi ko sure, pero kasama niya si Tony Pet. Siya yung balat o dumikit? Siya yung balat dumikit sa food. Sarap ba? Yun yung masarap niyan eh. Yun yung malasa. Siya yung balat. Nagtataka yung nagtitinda ng bangus. Sabi niya,
Iihawin ba? Tapos, opo. Ba't pinapatanggal niyo ng kaliskis? Para po makain lahat ni Sao. Pati paksiw. Pinapatanggal ako ng kaliskis. Ba't pinapatanggal niyo ng kaliskis? Para po makain pati balat. Sarap po kasi ng balat ng bangos eh. Sayang oh. Nakadikin. Yun po mo yung masarap eh. Akala ko, meron silang tong video na to. Medyo mahaba din siguro to. Siyempre, naghihimay ka ng ano, tas Ini-expect ko, mabilis lang yung video na to. 10 minutes ganyan. 15 minutes siguro. Nakalimutan ko naghihimay pala. Tsaka may nakalimutan akong ikwento, yung yung multo-multo. Yung pala yan, yung sa tapat ng gate namin nun. Kasi mga tambay eh. Tambay-tambay, mga tropang tambay. Mga tropa ko na tambay din. Kapitbahay. Tinitignan ko sila ganun, mga alas 2 na madaling araw yan. Kala ko, may nakita akong isang hakbang na ganun, may humakbang na ganun. Tapos tinititigan ko siyang ganun, kala ko nagtataguan eh. Kasi style namin dati eh, madaling araw nagtataguan pa kami eh. Tapos yung nga tinitigan ko silang ganun. Parang may nabubuong puti, palapit ng palapit sa akin, pa ganun ako. Tingin ko siguro white lady yun. Talagang palapit siya ganun sa akin, tumakbo ako man talagang, mabilis talagang gusto kong sumigaw. Tapos talagang yung reaction ko na talaga. Grabe, sabi yung gano'n, no? Tapos magsimula nun, hindi na ako masyado matambay sa gate namin kasi sa ilalim naman gayon eh. Parang may image na nabubuong gano'n na palapit sa akin na mabilis. Talagang, pag gano'n ako talagang takbo. Tsaka nung ano pa lang, dati pa, yung utol ko, tinatawanan ko. Tik-tik yata yun, o kikik, ay kikik. Kikik yata yun. Sa may manibawog. Nakita daw niya. Sabi ko, ano daw eh, parang kalabaw na malaging-malaki. Tinatawanan ko siyang gano'n, sabi ko, kalabaw lang yun, nagpatungan lang yung kalabaw na yun, sabi ko. Hindi, sabi niya, talagang nangingilabot pa siya habang kinukwento niya sa akin. Hindi, tinatawanan ko siya. Makalipas silang araw niya, ako yung nakachempo. Grabe, gusto kong sumigaw na magtatakbo yung tip. Siyempre, kung aral, lagi ka, matapang ka. Sa sementeryo kasi yan, sa may Malibawag, doon kami nakatira nun. Lakad ko parang talagang yung tipong gusto ko sumigaw na gano'n na, parang gano'n, talagang, grabe talaga yun. Eh, yun nga, tinento ko sa kanya, ako naman yung tinawanan niya. Talagang malaki siyang parang... Nakarma siya. Nakabalot siyang maitim na gano'n na malaki. Kikik yata yung tawag doon eh, kikik gano'n. Yung parang nagpapanggap ng mga animals, ganyan. Parang kalabaw siya na maitim na sobrang laki. Talagang, imagine mo yung tatlong kalabaw na pinagpato mo, gano'n siya kalaki. Dalawang kalabaw, gano'n. Tapos nung huli nga na may pinagkwentuhan kami yung mga naman. Dumadaan kasi ako ng sementeryo eh. Tapos yung may mga bata, kung ano yung mga nakita ko kwento niya, ganun din yung mga nakita ko kaso hindi ko lang napagmasdan kung nakalutang sila habang naglalakad, nagyayakapan pa silang gano'n, no? Mga bata, mga 7 years old, 8 hanggang 9, gano'n. Mga 7 sila. Kung ano yung nakita ko ng kwento niya, ganun na ganun yung posisyon nila. May dalawang bata sa unahan, tapos yung 5 o 7, gano'n, magkakayakap, magkakakabay. Siguro mga multo din siguro yun. Tapos yung dito pala, nung huli din, dito. Yung, alam mo yung umiyak? Yung... Ay, buhay pa si Apo nun eh. Narinig nila yan. Nagugos akong bote nun yan, ni Raya, sa likod. Tapos may narinig akong parang umuungol na parang umiyak. Tapos ginano ko yung tenga ko sa bader. Habang pag gano'n ko sa bader, palakas na siya ng palakas talaga. Parang Ganon talaga. Siguro yung kusina hanggang sala, tatlong akbang lang sa akin. Tatlong akbang lang talaga. Tatlong akbang lang, tapos nagtataka sila, na paano daw ako, tapos narinig nila yung ungol. Huli na lang, nung narinig nila. Narinig din namin yun, kasama ko yung kapatid niya sa sala noon eh. Parang vibrate na lang, gano'n. Kasi pati sila na rin talagang nakita nila ako. Putla ako, talagang dito, marinig mo yun, umungol. Tapos palakas ng palakas. Sira ulo kasi ako, ginanong ko naman yung tingin ko sa likod eh, ginanong ko sa pader. Kala ko kasi Hindi ko naman expect na parang babaeng umiiyak. Sa mga kapitbahay na damin. Naririnig nila, akala nila may umiiyak na babae din dito sa amin. Akala daw sa amin galing yung iyak na yun. Sabi ko wala naman. Yun pala yun.
Grabe yung takbo ko talagang kusina hanggang sa alat 3 lang. Tatlong takba. Takbang. Ilang hakbang lang. Imbis na matakot kami sa kanya, natawa pa Tinawanan kami. pa ako. Kasi sobrang putla niya nun. Tapos nagsilabasan din yung nanay ko, paano ka sabi ganyan? May narinig akong umiyak, sabi ko gano'n. Umuungo, lalakas, sabi ko. Wala, sabi ng gano'n, akala daw kung ano yung nakita ko. Pero kami ni Ranwan, narinig namin yan. Sakto pa sa inyo, no? Nung patapos na yung ilang niya. Dami ko rin experience sa mga gano'n. Takot talaga ako sa mga multo kasi wala ka naman chance sa multo eh. Sa tao may chance ka eh. Yung kung iayain mo wala sutukan yung multo, di ba? Tititigan ka lang ng multo, mamamatay ka na eh. Tsaka yung mga... Kaya pag November ng gano'n, talagang ayoko na manood ng TV eh. Tsaka pag nanonood kami ng horror. Pag-aandaan niya na alam na niyang mabibigla siya, tapos mabibigla pa rin siya. Oo, yung alam ko na mabibigla na ako. Siyempre maghahanda na ako, pero mabibigla pa rin talaga ako. Yung Conjuring. Yung sa iba ko ng Sa iba ko cabinet. ng cabinet, grabe yun, napatalon talaga ako doon. Yung nasa taas siya ng cabinet, no? Tapos tumalon. Talagang munti ka na mabalibag, talagang napag-ano na ako, ang lakas. Dami naman natin nanonood dun sa sala. Grabe. Siya tapos nung ano naman din ako, parang pangalawang beses na yun yung umiyak. Sa high school ako nun. Akala ko yung tatay ko umiyak sa sala. Akala ko nag-away sila ng nanay ko. Ang lakas ng ungol, talagang iyak talaga. Nagising ako, alas 2 siguro na madaling araw yun. Tapos tiyak ko siya. Tapos nabigla ako, may umawak sa akin, may umawak na gano'n sa pa ako. Kasi sa kama ako eh, magkatabi kami ng utol ko. Sa baba, yung tatay ko tsaka nanay ko. May humawak sa akin gano'n, inawa niya ako gano'n, sabi niya. Bah, saan ka pupunta? Sabi niya gano'n. May umiiyak, sabi ko, akala ko ikaw. Sabi niya, hindi, bumalik ka sa higaan mo, sabi ko gano'n. Siguro naririnig din ng tatay ko nun. Hinayaan lang. Kasi daw yun yung mga nakakatakot eh, yung mga umiiyak. Yung narinig mo umiiyak, Masakit daw yung pagkamatay yata ng mga yan. kaya sila nagpaparamdam. Naniniwala din ako sa multo, nire-respeto ko din sila. Naniniwala ako din sa Diyos, siyempre. Mas naniniwala sa oo, Diyos. kailangan ko din silang kailangan din natin silang respetuhin. Lalo na wala naman silang ginagawang masama sa atin. Mahulaw. Tapos yung padre nun, nung blingas ng bahay natin, napatigil siyang ganun sa isang sulok. Dun sa isang sulok ng bahay namin, napatigil siya, tas tinititigan niya nung binless ng bahay. Tapos parang di niya maalis yung tingin niya dun sa part ng bahay namin na yun. Kasi Tapos ilang beses niya blingas yan. yung sulok binless na yun. niya. Binalikan pa niya. Siya, nung di pa kami nakatira dito, marami na daw talaga. Multo. Sabi ng mga kapitbahay. Kasi ating Mariat nga, di ba? May alaga kayo dyan, sabi niya, nagtitinda ng kakanin. Kakanin. May alaga kayo dyan, sabi niya sa harapan niya, sabi niya yun. Tsaka nga yung pamangkin ko, si Yaya, kaya di makapasok dito. Kasi nung bata siya, parang may nakabukas yung third eye niya. Parang may nakita na siya dito bata nun. Si Yaya. Kaya di ba di siya pumapasok dito sa atin pag walang kasama Kusina, no? sa kusina. Naubusan yata silang gas, tapos makikiluto. Tapos ang bilis niya umalis. May nakita daw siyang nakaupo na bata. Yung sulok. Kaya hanggang ngayon, hanggang dito lang sa sala, si Yaya. Hindi ko man siya mautusan sa kusina. Sarap magkwentuhan ng mga multo-multo na ganyan eh, pero pag ikaw na mag-isa, tapos kung ano-ano na yung na-imagine mo. Mga pinapanood ko, mga zombie, ganun. Walking Dead. Oh, and then, since 2011, napanood ko na yan. Hanggang ngayon, pinapanood ko pa rin. Bago pa lang tayo nun, di ba? Pinapanood ko, akala ko isang ano lang. Isang oras lang. Natapos ko na pala yung isang buong season. Dahil 2012 mo na napanood. Buong season 1. Kaya hanggang ngayon, pinapanood ko pa. Mga whisperer na yung kalaban nila. Grabe, sayang wala na si Rick. Siya pa man din yung pinaka-idol ko. Naging zombie ba si Rick? Hindi, na ano lang. Wala pa siya dito sa season na to? Wala, parang umalis daw eh. Baka nagbakasyon siya. Pamilya niya. Kailangan ng time sa family.
Bago po matapos ang video na to, mag-shoutout po muna ako. Yan. Shoutout kay Sunny Oliveras Jr. ng QC, Carmena Baybado, Zab Leikim, Heart De Leon. Shoutout sa pamilyang Genon dyan sa El Nido, Palawan, at kay Eileen De La Cruz Genon. Number 1 fan nyo dito sa Palawan. Maraming salamat po. Shoutout din kay Wendell Paul, Ann Javier, Miel Ramos, Mary Esther Relingo, Liana Rich Peralta, Dazal family and Gabaldon family from Makati, Kay Magyaya, Amor del Mundo, Lolita Aga at Edel Centeno from Pangclara, Candaba, Pampanga, Cabalen, Lynn Jean Dana, Harvey Monserrat, Triza Tadihe, Sao. Shoutout kay Eloisa Garcia Camba. Salamat po. Tsaka kay Gerald Aranaido. Thank you po. Marami pong salamat po sa inyo. Thank you po. Di man po namin kayo ma-replyan isa-isa, pero gusto po namin magpasalamat at taos-pusong nagpapasalamat po. Maraming salamat po sa inyo. Dakal pong salamat. Tsaka kay Ate Jackie Liamado. Hi po. Shoutout po sa inyo. Ayan. Paupos na rin. Sobrang busog ko na. Wala na. Ayaw nandun. Oo. Nung huling kain ko nito, sumakit yung tuhod ko. Matamaan. Sambahan. Sarap pa silang talong. Tsaka parang matanda na yung talong na nabili namin. Tapos yung ampalaya. Ang sweet. Ang sweet. Tsaka nung dun sa horror story, alam mo yung yung mga nagpapakitang bata sa bahay o dun sa amin, yung parang Japanese. Natsambahan na din pala ako na. Talagang tinititigan niya ako yung itsura niya parang sa The Grudge. Yun talaga, ganun talaga yung mga... Yung may bangs, sobrang puti, tas may itim yung matang ganun. Parang Japanese yung itsura. Sabi daw, bilan ko, parang Japanese yung mga bata na yun eh. Parang dati, nung unang panahon, etong lupa na to, yung buong lupa dito, parang sabi nila, tinirahan ng mga Hapon, gano'n. Dating parang damuhan at tubuhan, gano'n. Hindi ko rin maano yan. Bago pa lang tayo na parang bininyagan niya ako. Tinititigan niya akong gano'n, no? Hindi ako makagalaw. Yung itsura Kaya po ginising na lang ako ni Sauna na. Tapos pag gising niya sa akin, paus ako na. Ginising mo ako na, no? Kasi umuungol yata ako nun. Nakatitig siya sa akin gano'n. Nakikita ko sila sa akin. Sinampal ko siya. Hindi ako makagalaw. Di siya, umuungol siya. Tulog siya, pero parang, gano'n. Tapos pag gising ko, paus ako. Grabe. Ginawa ko sinampal ko siya eh. Tapos nang kinikwento ko pa lang, alam na nila kung ano yung mga nakita ko. Tinatawanan pa siya ng mga pamilya ko eh. Kasi yung ate ko, yun nakikita niya. Alam mong nasa banyo yung si Ate Malu. Tapos dadaan na ganyan yung bata sa harapan niya. Nagbabanyo siyang ganyan. Dadaan yung bata sa harap ng ganyan. Sanay na siya eh. Tapos dun din sa kanila, sa lamesa nila, laging nandun yung bata na yun. Nakaupo daw. Yung upong, alam niyo yung nakaganon yung parang si The Grudge talaga. Yung ganyan, nakaganyan yung, Tuhod nakaganyan niya. yung bata. Scary yung mga yun. Mabuti, sobrang puti niya. Tapos may bangs. So, ayan mga kasawlot, dito na nga nagtatapos ang ating
isda at gulay mukbang hanggang sa susunod. Paalam! Maraming salamat Salamat po. po.